mga kababayan. Una nga ito, si Castro na. I-ano na natin. Sa Turo Ocampo at Franz Castro, alam niyo po mga kababayan, nung dati po, no, talagang etong mga ito, ramdam at inihinala po, mga bossing, na taga doon sa kabilang, makakabila po o makakabilang bundok po, mga bossing, o taga bundok po, mga kababayan. So ngayon po, nahatulan po sila ng guilty 4 hanggang 8 taon na pagkakabilanggo ang hatol po sa kanila. Pero ito po yung kanilang press conference, mga kababayan, no, para mas maintindihan po natin, mga bossing, kung talagang kayo ay napatunayan na may sala, longko. Walang sinisino at walang sinasanto ang gobyernong Marcos. Pag napatunayan, na kayo ay nagkasala, oblo ang pupuntahan. Hindi pwedeng, porket ganito, ganyan. Porket ikaw anak ng Diyos, ligtas ka na sa longko. Hindi po. Panoorin po natin, mga bossing. Chief Amo, sir. Makatulong kasi may record din ako ng na madaling ma-facilitate ang pakikipag-usap sa local government units. So, ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So, hindi kami pwedeng arrestuin. Sa kabila pa, nakita niyo naman ang kaso na ito ay tumagal ng almost 6 years mula noong 2018. So, hinarap namin ito, ni Casatur, yung mga teachers, sa ACT. So, wait lang po, putulin ko. Sa madaling salita, ang ine-explain ni Casatur Ocampo, mga kababayan, although lumabas na guilty sila, no? At may, kumbaga, 4 hanggang 8 taon. Sinasabi niya dito, ayon doon sa papel o doon sa kopya na yon, hindi sila pwedeng basta arestuhin na lang, mga kababayan. Pwede silang umapila. Pwede silang umapila at wala sa oblo. Ganun po yung pagkakaintindi ko. Pero i-correct nyo po ako, mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, kagigising pa lang. I-correct nyo po ako kung tama o mali. Kung mali, wala naman problema. Di ho ba? Sabay-sabay lang po natin itong pinapanood, mga kababayan. Para kapag kayong nag-reaction tayo, pare-parehas lang din po tayo ng reaction. Hindi yung inaral na yan ganito, ganyan, ganyan. Pero yun po yung pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Saturo Ocampo na ayon doon sa papel na kopya niya, hindi kami pwede basta-basta arestuhin. Kahit na sinabi na dyan na may longko o kulong, kumbaga, pag apila namin, laya pa din kami habang dinidinig yung aming apila. Tuloy. At saka mga pastor, squarely, no? Hindi kami, sabihin, hinarap ito ng aming mga abogado, kami, at hinintay na talaga namin yung napakatagal, no, na proseso ng hustisya. But any rate, kagaya na sinabi, at least sila, mga kababayan, humaharap. At least sila nandyan. Pinupuntahan yung mga hearing. Yung mga kakilala nyo po, yung mga taga Bantot Avenue, yung mga yun, kapag ka Senado, Kongreso, hindi ho pupuntahan ng mga yun, lalo na pag hindi pabor po sa kanila, mga kababayan. Pero, mga nagsusumiksik sa pwesto sa Kongreso at Senado. Actually, 3 pa nga, di ba? Ang ipapasok daw nila sa Senado. 3 Duterte. Tuloy. Sabi ni Casatur, kami ay mag-a-appeal. Taharapin po namin ito face-to-face, no? Itong kaso na to. At talaga pong, we deny itong naging desisyon, yung kaso na binigay sa amin. Of all cases pa, no? Ako as teacher, 25 years nating pinangalagaan yung ating mga estudyante. Ngayon, child abuse pa yung makakaso sa amin. So, makakaso sa akin. So, talagang
nakakalungkot. Maikling history sa pinag-ugatan nito. Maikli lang talaga, mga kababayan. Kumbaga, doon sa isang lugar, may paaralan na yung mga pinuno o yung mga, kumbaga, ano ba tawag doon? Sa matataas, kumbaga, leader nung grupo na yon, mga kababayan, ang hiling, umalis na yung mga teacher. Dahil tapos na at hindi na kailangan yung serbisyo. Ang ginawa nila Franz Castro, mga bossing, at Satur Ocampo, at hindi lang sila ha, meron pang 11 kasama, mga kababayan, na nahatulan din po ng guilty. Ang ginawa nila, sinama nila yung mga bata paalis doon sa lugar na yon at hindi na sigurado yung kaligtasan talaga nung mga bata, mga bossing. O, tuloy. Kasi ako pa na teacher na talaga nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito pa. But anyway, malakas po ang loob namin na ito ay madidismiss at the end of the rope, no? At haharapin namin ito. Hindi kami magtatago, no? Hindi kami. Sino ba kasi yung mga nagtatago? Franz Castro may parinig pa kay Kibuloy eh. Oh. Si Kibuloy, yung mga tropang DDS, ano po, mga kababayan, doon mahilig magtago yun. Oh. Hindi namin iiwasan ang batas at ang law system na ang ating justice system. Kami po ay nakahanda na humarap kahit saan. Nakahanda rin ako humarap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi. Sabi ni Ma'am Mary Jane De Vera, naiyak na. Actually, silang dalawa halos parang alam mo yon, pinipigil yung pag-iyak, pinipigil na tumulo yung kanilang luha, no? Pero kapag kaganyan talaga na may kaso, mga kababayan, masakit ho sa ulo yan. Tapos yung kanila nahatulan na ng guilty. Oh. Po kami ng abuso dahil isa nga sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Hindi naman po siguro yan manlalaban kasi sabi naman po nila, mga kababayan, haharapin nila ng maayos. Hindi kagaya ni Kibuloy, matanda na ako eh. Oh, matanda na ako. Hindi na ako papahuli ng buhay. Kaya ayun po, pinadalan ng SAP. Special Action Force, mga bossing. Oh, sabi ni Victor Manuel, takot humarap si Kibuloy kasi guilty siya. Yun nga eh. Wala pang wala pang tawag doon. Wala pang hatol yung kay Kibuloy pero ayaw nang humarap. Binibigyan na ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang sarili pero wala pa din po. Urong pa din po ang yagballs ni Kibuloy. Oh. Oh. Well, medyo emotional ako, no, kasi as teacher, ang naging trabaho ko naman talaga yung pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante. Lalo na sa ganyang edad ka pa makukulong. Sir Tony Ninobla, shout out po sa inyo. Lalo na yung ganyang edad ka pa makukulong. Tapos 4 hanggang 8 taon yung pagkakabilanggo. Yung mga ganyang edad, ine-enjoy mo na yung mga apo mo. Ine-enjoy mo na yung mga pare-reunion. Tapos ikaw nando sa oblo. Dahil doon sa mga nagawa mong kamalian noong 2018. At syempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, no, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. But anyway, kagaya ng sinabi ko, harapin natin itong kaso na ito at hindi po tayo magtatago. Kung ngayon po na natulan na po, naresolve sa lower court, saan po kayo mag-file in Court of Appeals na po ba? Or sa CAO po ba? Or mag-appeal po kayo sa lower court? Ito ang aming abogado para sumagot si Attorney John. Aabot yan ng Supreme Court, mga kababayan. As a tour and rep. Sino to? Kamukha ni Attorney Vic Rodriguez nakasalamin lang. Franz Castro. Ito ay para tulungan yung mga estudyante who have been experiencing harassment. Humanitarian.
yun definitely will be raised dun sa appeal. But as I've said, kung dun sa details nung decision mismo, we still have to isa-isahin ng gusto para may pagtanggol yung karapatan ni Kasatur at sa lahat ng mga estudyante din, no, na nawala ng eskwelahan dahil dun sa mga harassments na nangyayari sa mga communities ng kalagayan natin na nahatulan ng guilty dito sa child abuse, naninindigan pa rin tayo. Ako personally, nananawagan kay President Marcos Jr. na pangalagaan itong ating mga lumad children. Sila yung na marginalized, no, sa matagal ng panahon, napabayaan yung ating mga lumad children. Kaya sila mismo nagtayo ng kanilang mga paaralan, no, more than 200 dyan na mga paaralan na itinayo nila sa tulong ng iba't ibang Sabi ni Sir Victor Manuel, kunin yung abogado nyo si Topacio at Fortun. Nako, si Topacio. Kapag ka si Topacio ang abogado nito, mga kababayan, baka iba po ang sinasabi nito ngayon. O baka hindi na po ngayon humaharap sa atin to. Baka wala na po tayong narinig dito kung si Topacio ang abogado nito. Si Fortun medyo yun, magaling talaga yun. Madaming panalo yun. Parang mukhang si Topacio kasi sunod-sunod yung olats eh. Kaya si Tebes pauwi na din ho, mga kababayan. Topacio din yun. Kay Buloy, Topacio din yun. 'Di ba? Kasama sa legal team din ni Topacio yun. Eh kung si Topacio ang kukunin nilang abogado po, baka hindi natin marinig kung ano yung sasabihin nito. Baka ang balita po ngayon ay pinaghahanap na po. Mga ganon, di ba? sectoral groups, mga CSO, para magbigyan sila ng edukasyon and religious organization, uhaw na uhaw, no, sa serbisyo ng ating gobyerno, lalo ng edukasyon ng ating mga lumad. Kaya nanawagan tayo na reviewin yung ginawa na pagsasara na itong mga lumad school na to para makapag-aral po yung ating mga katutubong lumad sa sa Mindanao at mabigyan sila ng edukasyon. Kasi yung sa mga personal na natin na pakikipag-usap, encounter natin sa mga lumad, ang tatalino nila, ang gagaling nila, ang uhusay nila sa agrikultura, di ba, pang mga science. Kaya talagang pangalagaan natin sila at pag-aralin, no? Buksan itong mga lumad schools kung maaari, no? Ito lang yung pakiusap natin kay Presidente Marcos Jr. na talagang ibigay yung karapatan ng ating mga lumad. So ayan po, aabangan natin yung kanilang apila, mga bossing, Chief Amo Sir.